Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag- Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa mga panahon na iyon, mayroong isang lalaki na si Hana. Siya ay ina ng David. Ipagkaloob ng Diyos ang kanyang anak na si Samuel. At siya ay
Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti ipili niyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa isang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. "Sundin mo lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwahing pandigma, ang iba'y mangangabayo, at ang iba namay lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa 5,000. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto, at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo, at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, Banal ng Israel.
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan, kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakikita ng ganito," sabi nila. Ito, mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Welcome po sa ating mga pilgrims na dumalaw dito ngayon sa ating dambana, pambansang dambana. Ang mahal na ina po ay hindi natin sinasamba, hindi adoration. Ang mahal na ina ay ating pinagpupugayan, ating ginagalang. Ang tawag natin ay veneration. Dahil si Maria ay hindi naman talaga Diyos, kaya we give her veneration the same way we give veneration to the saints. At hindi ito tinatanggap ng mga ibang Kristiyano. Ang sinasabi rin ng ating ng Marialis Cultus ay ito, na ang debosyon sa ating mahal na ina ay subordinate. It is subordinate to the worship of Jesus, and it is subordinate also to Jesus Christ. So si Maria po ay subordinate kahit na siya ang ina, subordinate siya
sa ating pagsamba sa ating Panginoong Kristo. Yun po ang ating dapat ipakita sa buong mundo. Nakasentro tayo kay Jesus, pero para makalapit kay Jesus, minsan kadalasan tayo ay nagpupunta sa kanyang mahal na ina. At nais ko lang bigyan ng tuon itong nakaraan na pinagdiwang natin, yung tinatawag na pagpapakita ng Panginoon, yung Epiphany. Kung paanong si Maria ay patungo rin sa ating Panginoong Kristo. Marami po kasing Epiphany. Ang isang Epiphany ay yung Epiphany kung saan dumating yung mga pantas galing sa silangan. Yung tinatawag natin na dati 3 kings, ngayon ay the visit of the Magi. So it's an Epiphany. Ang Epiphany ay pagpapakilala kay Jesus bilang anak ng Diyos at bilang Panginoon. So sila ay pumunta kay Jesus at pinakilala si Jesus bilang Diyos at Panginoon at Hari. Ang isa pa pong Epiphany ay yung binyag ni Jesus. So Pasko pa rin, no? Nung bininyagan si Jesus, meron din nagpatotoo sa Kanya. At ang nagpatotoo sa Kanya mismo ay ang Ama. Nung siya'y binibinyagan, merong tinig galing sa langit na nagsabi, "Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." At bumaba ang Espiritu Santo na nagpatotoo rin sa ating Panginoon. So pinapakilala si Jesus. Ang isa pang Epiphany, pwede natin sabihin, ay yung unang pagpapakita ni Jesus ng tanda, yung unang milagro ng ating Panginoong Kristo na naitala ng ebanghelista na si San Juan. Sinabi niya yung wedding at Cana, na si Maria mismo ang nagpatotoo kay Jesus at itinuro si Jesus bilang anak ng Diyos, bilang Panginoon, bilang makapangyarihan. At nangyari ito sa kasalan. At dito natin makikita rin yung pagiging ina ni Maria, hindi lamang sa ating Panginoon, kundi maging sa ating lahat. Ang nangyari po ito sa kasalan. Ano ba ang nangyayari sa kasalan nung panahon ng ating Panginoon? Yung kasalan po sa Pilipinas, usually pag naimbita ka, di ba? Minsan brunch, minsan lunch, minsan dinner. So kakain ka, tapos gaano katagal ba tumatagal yung kainan sa kasalan? Siguro matagal na yung 2 oras, hindi ba? 2 oras. Hindi ko alam kung naka-attend na kayo ng kasalan sa Italy. Marami kong naka-attend na kasalan doon nung nag-aaral pa ako doon. Ang kasalan doon, tumatagal yung kainan, maigsi na yung 5 oras. 5 oras. Kasi pagdating mo pa lang doon, bibigyan ka na ng, tawag doon, aperitivo, iinom ka ng gano'n, no? Pampagana. Diba? Tapos kakain ka na ng mga finger food, mga sala-salami. Tapos pag naupo ka na ron, meron ng cold cuts, no? Tapos noon, dadalang ka ng salad. Salad. At pagkatapos noon, dadalhin yung tinatawag nilang first plate. Ano yung first plate? Yung unang pinggan na carbohydrates, so pasta. So first plate na may pasta. Depende kung ano yung first plate. Pwedeng spaghetti, pwedeng lasagna, o may first plate. Ano, kakain ka. Maya-maya, darating yung second first plate. Yung pangalawang first plate. So, pasta na naman, no? Kakain ka na naman. Yan. Tapos kukunin na yun. Tinatanggal talaga yung plato. Maya-maya, may darating na naman na first, second plate. Ano yung second plate? Yung second plate, usually protein, karne, o kaya isda. O dadalhin doon. Kakain ka ng karne. No? Tapos maya-maya, tatanggalin na yung plato mo, dadalhin yung second plate. Karne na naman. Kakain ka na naman. Tapos noon, dadalang ka na naman ng salad. Tapos noon, dadalang ka ng
dessert. Mga tiramisu, ice cream. Tapos noon, dadalang ka na naman ng dessert. Dalawang dessert. At tapos noon ay dadalang ka na naman ng pampatunaw naman. Tawag nila digestivo. At pagkatapos noon ay dadalang ka ng kape. Either, bahala ka kung ano, espresso. Usually, espresso yung maliliit na gano'n. Ganun lang, no? So, tumatagal ng mga 5 hanggang 6 na oras. Ganon ang kasalan sa Italia. Noong kasalan ng panahon ni Jesus, hindi lamang 5 oras, 7 araw. So, 7 araw mong pakakainin lahat ng iyong mga bisita at hindi mo lang pakakainin, paiinumin mo rin, lalasingin mo. So, papainumin mo sila. Nung panahon na yon, merong isang kinasal na naubos yung alak. So, hindi umabot ng 7 araw. Siguro, dahil kulang sa budget, no? Hindi natin alam. O kaya, marahil ay dahil baka malakas uminom yung mga naimbitan. Hindi natin alam, no? Pero kulang. Kulang yung alak. Kulang yung alak. At kayaya. At si Maria, ang ating ina, napansin. Bilang babae, no? Yung mga babae usually very concerned sa handa. Pag lalaki, may handaan. Isa lang ang concern ng lalaki, di ba? Kumain. Wala akong pakialam sa naghahanda doon. Kakain lang. Si Maria, nandun bilang nanay, sabi, naubos yung alak, wala nang alak. Naku, mapapahiya sila. Yung mag-asawa na mapapahiya, hindi naman humihiling kay Maria. Hindi humihiling, ha? Hindi humingi ng tulong. Pero sabi ng ating mahal na ina, dahil nakita niya malalagay sa alanganin, tinawag yung kanyang anak, tinawag si Jesus. Oh, wala na silang alak. Sabi nga kay Jesus. Wala na silang alak. Yung pagkakasabi niya na yon, hindi yun impormasyon lang. Hindi yun impormasyon. Ano sa tingin niyo? Impormasyon o utos kay Jesus? Ha? Sino ba yung mga nanay dito? Yung mga nanay dito, pag sabihin mo sa anak mo, oh, tinan mo nga yun, puno na yung basurahan, no? Ano yun? Impormasyon o utos? Utos. Utos sa anak yun, di ba? Oh, kita mo yun, no? Dumi-dumi ng mga plato, wala pang naghuhugas ng ano. Dumi ng plato, ano yun? Impormasyon o utos? Utos. Okay, Jesus, wala na silang alak. Ano sabi ni Jesus? Ano ngayon? Di ba? Ano pakialam ko dyan? Hindi ko pa oras. Hindi ko pa oras. Hindi ko pa oras. Bayaan mo sila. Ganun si Jesus. Ano sabi ni Maria? Pumayag ba si Maria? Ha? Na walang gagawin si Jesus? Tinawag yung mga waiter. Oh, punuin niyo ng tubig yan. Punuin niyo ng tubig, yung mga tapayan. Punuin niyo ng tubig. Punuin ng tubig yan. Punuin ng tubig. Tapos, sundin niyo kung ano yung sasabihin sa inyo ni Jesus. Tinuro si Jesus. Tinuro si Jesus. At si Jesus, dahil kay Maria, kahit na hindi pa siya handa na magmilagro, ano ginawa ni Jesus? Yung tubig, ginawang alak. Ang lakas ni Maria, di ba? Yung tubig, ginawang alak. Ano tingnan yung alak? Ang sarap ng alak. Sabi nung waiter doon sa mag-asa, dapat, ang inuuna mong pinapainom, yung mababang klase. Tapos pag lasing-lasing na sila, saka mo bibigay yung mataas sa klase yung una, tapos susunod, yung mababang klase na, pag lasing na. Hindi. Biro nyo, yung tubig, ginawang Johnny Walker Blue. Blue Label. Di ba? Sarap nun. Tapos si Maria, medyo konsentidora din, di ba? Ang unang milagro ni Jesus, yung tubig, ginawang Johnny Walker Blue. Yun ang unang milagro niya. Pero may ibig sabihin kasi yon. May ibig sabihin yun. May ibig sabihin yun. Hindi lang naman alak lang ang pinag-uusapan natin doon. Una,
Siguro, kayo ay, pag may mga suliranin kayo, no? Siguro, nag-nunubina kayo, di ba? Nunubina kayo sa Divine Mercy, magnunubina kayo kay St. Jude Thaddeus, di ba? Yung last resort, magnunubina kayo sa Nazareno. Marami kayong nubina, no? Pag hindi pa rin makuha yon, kanino kayo magnunubina? Kay Maria. Dahil malakas siya kay Jesus. At minsan, parang hindi makahindi ang ating Panginoon kay Maria. Hindi makahindi. So, tinuro ni Maria si Jesus bilang remedyo. At yung mas malalim na ibig sabihin nun, ay tingnan natin. Ang unang milagro ni Jesus ay pabor sa mag-asawa. Pabor sa sakramento ng kasal. Kaya nga, sa sakramento ng kasal, di ba, pag kinakasal kayo, dapat masaya yung kasal nyo, di ba? Sino ba yung gusto na yung kasal malungkot? Minsan, pag may kinakasal ako, tapos tinatanong ko yung mag-asawa, hindi ngumingiti minsan. Ba't di ka ngumingiti? Kakasal ka, hindi ka ngumingiti. Malungkot ka ba? Ayaw mo. Dapat masaya ka. Kaya nga, nagpapakain kayo, kaya nga, minsan may inuman sa kasal, para masaya, kasi dapat masaya ang kasal. At ang ibig sabihin ng alak, ang tanda ng alak sa panahon ni Jesus, at panahon din natin ngayon, ito'y tanda ng tuwa. It's a symbol of joy. Kasi minsan, pag tinitingnan mo yung mga Hudyo, umattend ako sa kanila ng Shabbat, celebration nila ng Sabado, Shabbat. Nakita ko, nandun yung kasama ko sa table, yung rabbi. Meron siyang wine. Tapos, meron kaming mga kupeta. Tapos, nung binuhos niya yung wine dun sa aking kupeta, hinayaan niyang tumapon. Hindi yung sakto lang. Hinayaan niyang tumatapon, umaapaw. Tapos, puno na, hinayaan niyang tumapon. Overflowing. Sabi niya, the joy should be overflowing. At totoo naman, di ba? Yung alak, nagbibigay ng tuwa. Hindi ba? Sino yung mga umiinom dito? O di ba? Kahit na wala ka naman dapat na ipagsaya, pag umiinom ka, masaya ka, di ba? Kinabukasan, masakit yung pisngi mo, kangingiti. Hindi lang hangover. Masaya ka eh. Masaya ka. A symbol of joy. Kaya nga 7 araw na dapat, isang buong linggo, kukumpletuhin mo yon na dapat masaya kayo. Dapat ang kasal ay masaya. Masaya dapat ang kasal. Masaya dapat ang mag-asawa. Sino ba rito yung mga kinasal na? Taas ang kamay ng mga kinasal na. Oh. Nung unang kinasal kayo, masaya ba kayo? Nung unang kasal? Ha? Masayang-masaya kayo, di ba? Puno pa yung alak, marami pang alak. Nung tumatagal na, masaya pa rin ba kayo? Ha? Masaya pa rin ba kayo? Sino yung hindi na masyadong masaya? Nabawasan na ng konti. Nabawasan na ng konti. No? Usually, pag kinakasal, ang theme song nyo, di ba? Yung mga magaganda. The way you look tonight. No? So, yung kantahin ko? Yeah. Kantahin ko, magaling ako kumanta eh. Yung kakanta, yeah. Yeah. Someday, when I'm feeling low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm. Di ba? Di ba? Ganun, di ba? The way you look tonight, no? Pagkakasal. Pag mga 3 taon ng kasal, ano na yung theme song nyo? Wala na. Ano na? Kung Fu fighting. Everybody wants Kung Fu fighting. Wala na, di na. Di na kayo masaya. Nababawasan ang saya ng kasal. Totoo o hindi? Totoo. Gusto ninyo maghiwalay. So, ano yung unang milagro ng mahal na ina?
Wala silang alak. Hindi yan sila masaya. Inutusan si Jesus. Hindi yan sila masaya. Tingnan mo. Hindi yan sila masaya. Sabi ni Jesus, wala ano ngayon? Hindi. Tulungan mo. Ang unang milagro ni Jesus ay para sa mag-asawa. Para sa mag-asawa. At tayo rito, sabi natin, tayo sa buhay, no? Pro-life tayo. At pag pinag-usapan natin ang buhay, ating pag-uusapan ang pamilya. At pag ang pinag-uusapan natin ay pamilya, dapat ang mag-asawa. Nasa mag-asawa tayo. So, nasa ating ebanghelyo ngayon, nakita natin doon kung paanong si Jesus ay nagpagaling ng paralitiko. Ano unang ginawa ni Jesus para sa paralitiko? Hindi makakilos eh. Ang unang ginawa ng ating Panginoon, pinatawad ang kasalanan. Yeah. Ang magtataka ka, bakit yun ang inuna mo? Bakit yung kasalanan? Hindi mo nakita, paralitiko. Unang ginawa, pinatawad ang kasalanan. Tapos sabi niya, ano ang mas madaling gawin? Magpatawad ng kasalanan? O sabihan ko ito na tumayo? Pero para pakita ko sa inyo, sige, tumayo ka. Tumayo. Ano ang ibig sabihin nun? Unang ginamot ni Jesus ang kasalanan. Kasi ang kasalanan ang nagdudulot ng maraming sakit sa atin. Kasama yung paralysis. Yung paralysis na hindi ka makakilos. At pag sinabing paralysis, hindi lamang physical paralysis. Pati yung paralysis natin sa ating mga relasyon. Kasalanan. So ang unang dapat gawin natin at tinuturo ng mahal na ina, layuan natin ang kasalanan. Layuan natin ang kasalanan. Karamihan ng mga sakit galing sa kasalanan. Ano yung sakit ng taong laging nagagalit? High blood. Sakit sa puso. Stroke. Anong sakit ng mga taong matakaw? Kain ng kain. Diabetes. Ano pa? Dami, no? Ano ang sakit ng taong medyo manyak? Naku, dami. Dami. Gonorrhea, syphilis, STD, HIV, AIDS, herpes. Dami. Kasalanan. Kasalanan ang problema natin. Kaya sinasabi nga, itong dambanang ito, ay meron din tayo ritong obligasyon na magpakumpisal. At lahat naman dapat nagpapakumpisal. Upang dito, lilinisin natin ang ating kasalanan, ang ating kaluluwa, para matanggal yung ating paralysis. At tayo makalakad patungo kay Jesus kasama si Maria. Makapangyarihan po ang mahal na ina. Makapangyarihan. At hindi lamang yung mga sakit natin na pisikal, yung pwedeng hilumin ng ating Panginoon sa pamagitan ni Maria. Maging yung mga pasakit natin, yung mga problema, suliranin natin sa pamilya, sa ating mga relasyon. At ang gusto ni Jesus, ang gusto rin ni Maria, ay magkaroon tayo ng tuwa. Magkaroon tayo ng alak. Yung alak sa ating buhay. Kaya po nung yung mga nagregalo sa akin ng Johnny Walker nung nakaraang Pasko, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Diyos pagpalain po kayo ng Diyos, no? Meron na naman tayong supply ng tuwa. Maraming salamat po at maraming salamat sa mahal na ina na narito ngayon at sinasabi, tayo ay kanyang anak. Makapangyarihan po siya sa pamagitan ng kanyang anak na siya yung ating nanay. Meron tayong nanay sa langit. Tumayo po tayo.
Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ng mahal na Inang Maria na puspos ng pagmamahal, puno ng pananampalataya, kababaang loob at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sasabihin natin, sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, dinggin mo kami. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, dinggin mo kami. Bilang isang simbahan, sa pamumuno ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at relihiyoso, naway patuloy na tumugon sa pangangailangan ng mga maralita at maging sandigan ng mga pinagkaitan ng katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, dinggin mo kami. Naway lahat ng mamumuno sa bawat bansa ay magkaroon ng iisang layunin na damayan ang mga dumaranas ng ibayong kahirapan at mahango sa lahat ng sa kanila'y umaalipin. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, dinggin mo kami. Lahat ng may karamdaman at may iba't ibang uri ng pisikal, moral at espiritual na pangangailangan, naway makatamo ng kagalingan, lakas at kaginhawahan kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, dinggin mo kami. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at malampasan ang hamon ng buhay sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, dinggin mo kami. Naway ang bawat tahanan ay maging unang paaralan ng mga bata at mga kabataan kung saan sila huhubugin sa tunay na pakikipagkapwa na nagpapakita ng pagpapahalaga, pagmamalasakit at pagmamahal sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, dinggin mo kami. Naway tayong lahat na naririto, katulad ni Maria, ay maging mabubuting halimbawa sa pagsasabuhay ng diwa ng mga aral ni Kristo na ibigin ang kapwa at huwag pagkaitan ng tulong ang mga iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, dinggin mo kami. Diyos amang mapagmahal, kami po ay marapati mong pagbigyan sa aming mga samot kahilingan para sa ikapagpapabanal ng iyong bayan sa ikapagtataguyod ng iyong kaharian. Ang lahat ng ito hiniling namin sa pamagitan ni Jesucristo at sa tulong din ng panalangin ng mahal na Ina ng Guadalupe na aming Ina ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa
Manalangin kayo po mga ang lahat. kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong mong banal ang kaloob dito na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mo tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami kanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Diego at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.